Hi, magandang araw po sa ating lahat. Nako, munting kalaman nga pala, Bongo, Senator. Nako, tila yata susunod na target na. No, yan ang sinasabi natin. Sa tuwing, ito konting imagination na naman mga kababayan. Tingnan nyo di ba lagi ko sa inyo pinapaalala, paulit-ulit ko lagi sinasabi sa inyo, gabi ko sa inyo, obserbahan nyo. Sa tuwing, mahanap na yung target. Sa tuwing, may babanggitin silang isang tao o may gagawin silang kakaibang anomalya. Di ba kung sisimulan nyo, may binanggit na pangalan, si Tambaloslos. Anong ginawa kay Marcoleta? Inalis. Di ba? Tapos sumunod naman, tumigil ang Blue Ribbon. Sumunod naman, ICI, sinikreto. Ngayon, sumunod naman, si Escudero, pinagbintangan. Sa tuwing babanggitin po, nag-speech si Escudero, di ba? Nag-speech nakaraan. Hindi ako takot kay Martin Romualdez. Boom! Kinabukasan, yari na. Ayan na, ang dami na niyang chismis, dami niya ng, ano na sa kanya. Ngayon naman, eto naman si Bongo, target, may mabubuko na naman sila, Bongo naman ang tinarget, di ba? Yan aking teorya. O eto pa, magbibiti ulit ako. Tapos sa susunod, pag sa susunod na targetin yan, ipatawag ulit si Bonjing. Kasi ganito yan eh. Pag ikaw mataas na kasi na uri ng tao, ako, mataas ako, ipapatawag mo ako, pakiramdam ko may-ari ako ng Pilipinas, hindi po pwede yan. Subukan nyo akong ipatawag. Pinatawag ako bukas. Sige, ando doon ako. Bukas, pagbibintangan ko. Halimbawa, sino? Si Marcoleta Kurakot. Parang ganun kalayo. Ganun kalayo, mga kababayan, ang sitwasyon. Parang ganun. Di ba? Iniisa-isa, di ba? Para bang ang dito, walang mapapanagot. Di ba? Yan, teorya ko lang lahat yan, Kasi napagmamas na natin, isip-isipin naman natin, mga kababayan, hindi na natin kailangan tong parang, ano ba to? Dito, sa labang ito, wala nang kulay-kulay. Wag ka nang mag-Duterte kung didiis ka. Iwan mo muna saglit kung didiis ka. Kung pink ka, iwan mo muna saglit. Kung loyalista ka, iwan mo muna saglit. Tanongin mo muna sarili mo, teka muna, sino ba dapat ang managot? Of course, lahat. Pero teka muna, bakit napupunta na doon yung usapan? Hindi naman ito ang usapan eh. Ang usapan yung flood control eh. Bakit napupunta na sa mga DDS? Ayan na. Di ba? O pag-uusapan din natin si Saldico, tila siya sabi niya nilaglag na. Dahil dito nga sabi, Remula isiniwalat ang 500M Intel Fund ng PMP na inilagay ni Saldico. Di ba? Ito yung sinasabi ni Haka ni Rowena Guanzo na si Saldico, di ba? Ang sinasabi ng karamihan na booking na. Si Sara booking na ang script eh. Binuking na ni Sara ang script eh. Para bang lahat, tas sinabi ni Sara na dito, sa pagkakataong ito, tingnan nyo si Sara nakapagpapaliwanag. Mamaya mapapanood natin. Nakapagpapaliwanag siya yung kahit galit ka kay Sara, at least nakikita ng taong bayan yung paliwanag ng isang leader. Vice President, leader din yan. Samantalang yung isang leader natin, pag pagpaliwanag ka sa nangyari, trabaho lang, puro trabaho lang. Nagkakagulo lang sa company mo, trabaho ka lang. Hindi naman sinabi tumigil ka sa trabaho mo eh. Sawayin mo yung mga nanggugulo. Kaso wala nangyayari. May nararamdaman nyo ba? Powers ng powers, di ba nangyayari? O ngayon, pag-uusapan din natin, itong si Bongo. Di ba? Ano nangyayari kay Bongo ngayon? Nagsalita si Bongo, ang sabi niya, kung hanggat maaari, na anong kinalaman ko? Di ba? Pilit siyang dinidin. O sige, ganito ganito na lang. Sige, pagpalagay natin kasama si Cheese. Kasama si Bongo. Isama mo na si Marcoleta. Lahat na isama mo na. Huwag lang si Romualdez. Sige, ipalagay mo na. Anong kinalaman nito lahat sa issue ng flood control? Mag-isip-isip niya tayo. Di ba, mga kababayan? Ngayon, Junior, wala ka ng lusot dito. Ito, painggan natin, Saldico, nilaglag ito. 500 million that is additional to that was the insertion which we turned over to the office of the president. We didn't use that 500 million. So that is the grand total. But as according to we only followed what is according to the GA and not the NEP and not the GA. What was put additional was we found no use for it and we returned it to the office of the president. Sir, magpaputol-putol sa itasin na paghahalataan tayo eh. Di ba? Kasi pag paniniwala ko pag dire-diretso ang salita, nasa puso ang sinasabi.
Pero pag naputol-putol, nasa isip lang yung sinasabi. Ibig sabihin, kinabisado. In-orient lang ata. Di ba? O, ito, basahin na natin. Kalahating bilyon insertion ni Saldico sa PNP ibinulgar. O, sabi niya dito, kumbaga lahat ng nasa bangka, si Saldi nasa bangka, si Romualdez nasa bangka, si BBM nasa bangka. Sabi ng ilan, di sa akin galing nasa bangka lahat. Kailangan para hindi lumubog ang bangka, ihulog ang isa. Oh, alam nyo na. Di ba? Ihulog na yan. Sabi nila, si Saldi ang hinulog sa bangka. Di ba? Kasi tatawag ang bangka Di ba? Papupusoy sila Oh. Pakinggan natin si Sara, tingnan nyo Ito ang hinahanap po ng taong bayan. Alin? Si Sara? Hindi. Hindi si Sara lang hinahanap. Kayo yung mga loyalista, gumising kayo. Hindi naman namin sinabi kayo na itakwil nyo si BBM. Hindi naman porket sinabi namin na tignan nyo kasalanan ni BBM, itatakwil nyo na siya, kakalimutan nyo siya. Wag nyo itakwil ang pagiging loyalista nyo. Sa kanya pa rin naman kayo Ang gusto namin ipakita sa inyo, yung katulad nitong Vice President, nagsasalita siya nangyayari. Napagmamasdan niya. Eto may nakita ba kayo, narinig natin, nagsalita ang leader natin? Wala ako narinig. Ang magpapaliwanag yung spokesperson, trabaho lang? Ang Pangulo, nagtatrabaho lang? Pag tinanong siya na corner, yun? Bakit ang Sara? Asan ba siya? Puro pasyal-pasyal lang? Kinumpara na naman niya. Ganun lagi ang setup. Puro trabaho lang? Nadalaw siya? Tumutulong siya? Di ba? Ganun lagi ang nangyayari. Di ba? Eto si Sara, ito yung inihantay ng tao na magpaliwanag sa nangyayari. Hindi Anong ginawa? Nakasikreto yung ICI. Tagong-tago yung pag-uusap nila. Wala kami matanong, sabi ng junior, talungin daw sila sa may problema. Paano namin matanong? Anong klase? Paano namin matanong? Pupuntahan ka namin dyan sa Malacanang? Tatanungin namin? May power ba kami makalapit sa'yo? Matanungin ka namin? Sa anong paraan kami magtatanong sa'yo? Magrarally ba ulit para magtatanong sa'yo? Paano? Mabababa lang kami. Yun nga lang, nasa constitution namin na makarinig kami. Nasa batas na kailangan namin marinig. Yung pag-uusap sa ICI, hindi pa maibigay sa amin Mag-iisang linggo na mula na nawagan ng iba-ibang grupo kasama ang INC na wag isikreto ang ICI na yan, investigasyon. Hanggang ngayon, sikreto kung talagang matibay ang presidente, di ho ba, ipatutupad na yan. Gusto ng taong bayan, majority nagsasalita ICI, i-live stream nyo yan. Bakit ang presidente? Tatanungin mo, Madam Claire, bakit po ang presidente ayaw niya ipatupad yung ICI na isa publiko? Ang Pangulo, walang alam dyan? Ang Pangulo, hindi nangingialam dyan? Ang Pangulo, nagtatrabaho lang? Iyan na ang kasagot niyan. Di ba? Itong nangyaring ito, essence ito, na kalakip yung trabaho. Hindi ka tayo makapag-concentrate sa trabaho dahil sa nangyayari dito, Mr. di ba? Ito, painggan natin si Sara Duterte painggan natin. Ako, as Cabinet Secretary sa Department of Education, tapos sa Office of the Vice President, ang ginagawa nila, nagro-roll out lang ng project. Inaatake ako ng administrasyon. Yun yung professional crisis na daanan ko na nagtaka ako. Took me a while. It took me a while to realize my worth and value as a government official na hindi dapat ganito ang ginagawa sa akin kasi wala naman akong ginagawang masama sa administrasyon man, kay BBM man, o kahit kanino man. Kaya medyo tumagal din ng ilang buwan bago ako nag-decide na hindi tama yung ginagawa sa akin, hindi tama yung ginagawa sa opisina na kung saan ako nakaupo. Ito ang sinasabi niya ito yung mga panahon kung saan, itong pagsasalita na ito lang kanina lang o kaya isang araw lang itong salita na si Sara. Fresh na fresh pa balitang ito.
Pero yung kinukwento niya na yan dyan, dun sa nangyari before niyang murahin si Junior. Di ba? Wala namang ginagawa sa kanya. Wala naman siyang ginagawa sa mga yun. Ewan ko kung bakit ginaganito to. Kaya, totoo naman tahimik na ang mga Duterte. Di ba? Nakulong na yung tatay eh. Nananagot na nga eh. May kasalanan ba si Duterte? Meron na nga, inaamin na nga eh. Bakit ito pa rin? Bakit? Anong agenda? Sige nga. Dito sa usapang ito, tila parang na nabuking ang script ni Sara Duterte. Yung mga yan. Not endure yung ganon. At hindi din ako parang hihingi ng some sort of peace na parang wag ninyong gawin sa akin ito. Ang decision ko was, aalis ako, ituloy niyo lang kung ano yung gusto niyong gawin. Very, very unique ang sinabi niyo. Very inspiring. We should take care of our aging process. Ang galing, saka professional, magandang advice sa yung mga sinabi niyo, ma'am. But you don't look like a person who's aging. Kasi, Sir, siguro, vitamins ko, yes, ang maintenance ko isa lang. yes, Ang vitamins ko, 1,000. wow. May So take vitamins, don't forget. vitamins ko, 1 piraso lang. Ay ang maintenance ko 1 piraso lang. Ang vitamins ko, 1,000 yan. Kung ano-ano lang iniinom ko para mapigilan lang yung aging. Thank you very much, ma'am. May tanong. Ayan, si Mr. One of the earliest. Yes. Pakibigay naman kay Mr. Ian ng GMA 7, one of the earliest to come here. Paki-mention your name ulit. Kilala na kayo ni PP. Thank you. Microphone, Teresa. Good morning po. Ma'am, kunin lang po namin yung reaction nyo dun sa sinabi po ni President Bongbong Marcos na hindi daw po aabot yung mga aligasyon ng korupsyon sa katanggapan po nila sa Office of the President okay dun sa mga flood control projects po. Grabe. Sasagutin niya ni Attorney Trixie. I would like to acknowledge the presence of Attorney Trixie. Sa ganitong ongoing pa yung investigation ko at inquiry ko sobrang magtataka ka bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung korupsyon. Teka muna Ngayon lang ako nakakita sa isang sitwasyon, isang pagkakataon na walang kinalaman ng isang leader na nangyayari sa korupsyon. Ngayon lang ako nakakita, bagay na imposibleng mangyari. Kahit saan mo makikita, example, opisina na lang, may company ka, ikaw yung boss, ikaw yung signatory, ikaw yung nagpipirma, hindi ka pwede bumili ng mga upuan sa opisina mo. Halimbawa, ikaw na lang may-ari ng bahay mo. Baba, may 5 katulong ka, mayaman kaya. Yung 5 katulong mo, bibili ng mga upuan. Payag ka ba yung binili ng katulong mo na upuan? Para sa bahay mo, pera nila gagamitin? Siyempre, pera mo eh. At alam mo, pag bibili yung katulong mo, hindi ba pwede ba yung 5 katulong mo, bibili na sila ng upuan, lalagay sa bahay? Pag uwi mo sa bahay, niya, bakit may upuan yan? Di ba? Sabi, may kinalaman ka hindi pwedeng wala eh. Kahit saan tayo makarating, may kinalaman ka. Kahit yung company mo, na ikaw ang boss, yung pinakamababa, nagkakaroon ng korupsyon, na tungkol sa mga pera, nasa sayo ang huling pirma, may kinalaman ka Hindi mo pwedeng sabi mo, hindi aabot, walang kinalaman. Kasi dun sa ganung salita, para mo na sinabing guilty ka. Kasi imposible. Imposibleng wala So, ibig sabihin, kung may kinalaman ka man, hindi ka naman ganun kasangkot Pero isasabihin mo, wala ka talagang kinalaman, imposible. Ako sa akin pananawa, kayo, ako, itsorya ko yun Ewan ko sa inyo kung naniniwala kayo na wala siyang kinalaman.
Hindi naman sa kinalaman. Hindi aabot doon yung problema. Saka, presidente kay. Hindi ka namin pinagbibintangan na, Junior Hindi ka namin pinagbibintangan na ikaw ay kumuha o anuman. Ang gusto namin makarating sa'yo. Kung ganyan pala katwiran mo, na may hangganan lang pala yung problema, hindi damay ang Malacanang, para saan pa kung naging presidente ka, dapat yan nangingialam ka dyan Di ba? Kasi tao mo yan mga yan So, ibig sabihin, siguro, alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo sa mga mangyayari pa. Wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Siya pa lang. Si BBM pa lang. O, di ba? Ganon din katwiran niya halos. Doon naman po sa sinasabi na napaka-possible na maging state witness si former Speaker Martin Romualdez. Do you think magiging effective po siyang state witness doon sa mga flood control projects po? Sound, pakilakas ulit. Laksan konti. Pakilakasan konti. Ma'am, may natanungan ko sa Malacanang kung patungkol doon sa pagiging state witness daw. State witness ni former speaker. Martin Romualdez. Do you think magiging effective siyang state witness doon po sa flood control project po? Okay. Hindi ako mag-comment dyan kasi hindi ko alam kung totoo ba talagang sinabi ng ICI yan at decision talaga ng body yan na siya ay maging state witness. Mamaya na lang tayo magkomento kapag nandyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang state witness siya. Correct. Pero sa batas, yung principal sa krimen ay hindi pwede maging state witness. Tama. Ang galing. Hindi ka pwede maging state witness. Thank you. Gagawin pa. Manila Times. Ma'am, good morning Isa po. pa, yes. Good morning po, ma'am. Ma'am, ito po kapapasok lang po na balita. Parang iniimbestiga, nag-order daw po si Ombudsman Remulla kay Secretary Dizon na parang investigate daw si Senator Bongo sa anumang possible link sa mga diskaya. So, ma'am, of course, Bongo is one of the allies of your father, the former president. Ano man sabi niyo dito? So parang saka, do you think, ma'am, ituturo po ba ang mga kalaban sa politika sa ongoing na ICI investigation? Hindi ko alam kung ano yung malamang nakakaalam niyan si BBM kasi ngayon nga confident na siya na hindi siya kasali sa mga hindi aabot. Tama ba? Ang sinabi, hindi aabot sa Office of the President. Doon pala sa salitang hindi aabot sa Office of the President hindi na totoo Hindi ko sinasabi pinagbibintangan si Junior Malinis ka Junior malinis ka, alam namin. Pero man lang sabihin mo hindi aabot diyan sa Malacanang yung problemang ito. Ano ba? 'Di ba? Yun na nga ang gusto namin mangyari, hindi naman paabutin diyan, pero man lang sana mangialam ka. Magsalita ka, manguna ka, pangunahan mo. Doon man lang sabihan mo sa ICI, hoy, marami ng taong bayan, gusto i-live stream ka, mag-live stream ka. Hanggang ngayon, wala Tapos sasabihin mo kung may problemang sasabi sa inyo. Ito na nga lang, taong bayan sa salita, wala pa rin Live Yun na nga lang pinakamaliit na bagay na hinihiling ng taong bayan na ang isa publiko ang ICI, wala pa rin Lalo pa kaya itong mga malaking bagay na to? No way, hindi mangyayari. Ang corruption. So, siya lang makakasagot niyan kung ano ang mangyayari. Ano yung tanong mo? Yeah. Ito pa si Bongo. Kita mo ang dami-dami mga pinangalanan. Ulitin natin, mga pinangalanan ng congressman, lahat-lahat. Nasaan ba sila? Bakit kay Bongo ito tumatalon? Bakit yung nakaraan hindi ito sinabi? Bakit ba't paunti-unti? Kato yung binabanggit yung tamba may lalabas. Tawa, pag pinatawag ka naman yung tamba, may senador na naman lalabas sa pangalan. Pusta. Baka ituro lahat ng mga kalaban sa politika sa ongoing na investigation ng ICI. Do you think po mangyayari po ba na baka mapunta rin sa inyo yung sisi or mapunta rin sa inyo yung ituturo or whatever dun sa investigation? Aabot sa akin yung flood control project. Kung hindi aabot sa KBBM, baka kayo naman pong ituro, ma'am, ng mga sinasabing
sigurado ako hindi aabot sa akin ang flood control scandal. Kasi unang-una, wala namang flood control projects sa OVP or sa Department of Education. At makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang Vice President kasi wala talaga. Hindi ako sumasali sa ganyan. Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko, aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko, ililink nila, sa tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin. Hindi na susubukan, ma'am. Sisimula na nga kay Bongo. Ayan na nga eh. Kadikit-dikit si Bongo, di ba? Ayan na nga. Sunod-sunod na eh. Yeah. Dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yun. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo, nasa kabilang side. Last question na lang, ma'am. Ma'am, medyo light tayo, ma'am. Ma'am, if you're a bread or tinapay, anong bread po kayo? Anong bread si BBM? Anong bread si Martin Romualdez? Anong bread si Saldico? Ito talaga. Taga Manila Times magaling. Definitely, hindi bread si Martin Romualdez at si BBM. Sino isa? Apat yung Zaldico. Definitely, hindi sila tinapay. Dahil hindi makain yung ugali nila. Masamang at tinapay. Hindi makain yung korupsyon nila. Kung ako ay tinapay, ang hirap nito sige, ito na lang. Paborito ko ang ensaymada. Okay? Pinaglihi ako sa ensaymada. Oh. So, kung ako ay tinapay, ako ay isang ensaymada. Thank you very much. Last question. Isa number one fan mo siya. Yes, nakasama. Hi, ma'am. Jason po ng SMNI News. Going back po dun sa naging statement ni President Marcos, I would like to ask for your comment on this. Na sinabi niya, I am confident that whatever mud might be slung at the administration, that will be able to show that these are politically motivated. Tamo kaya sinabi nito na malinis sila, ipinaparinig kasi sa mga followers nila o sa mga loyalista na malinis. Yung mga loyalista naman, naniniwala, tama, malinis niya sila, walang kinalaman na Malacanang, di ba? Ganyan na lang laban nila ngayon. Pero alam nila, pwede naman makarating yung problema sa kanila. Pero yung mga fans nila, yung mga supporters nila, yun na lang tanging laban nila para iparinig sa mga supporters nila na, maniwala kayo, wala akong kinalaman dyan. Di ba? Ganyang galawan ng mga mahihina. Buko na eh. Tabi yan ng iba eh. Buko na script. And do not actually have any validation in fact. Sabi niya po, politically motivated na i-link siya sa mga issue ng korupsyon o katiwalian. Your comment on that, ma'am? Hindi na ito politically motivated. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit eh. Tama. Hindi na siya politiko. Diba? Kasi ang lagi sagot ni Junior, trabaho lang. Namumuliti ka. Pag namumuliti ka, hindi ka nga makatakbo na nasa susunod, naging presidente ka na eh. Ba't ka nang pupolitikahin namin? Pwede pa sila, yung mga tao mo, namumuliti ka kay Sara, huwag makatakbo. Katulad ng mga Pinklawan. Tamo, sabi ng Pinklawan, sabi ng matandado, isang matandang Bilibid Queen, sabi panagutin, ikulong ang mga kurakot. Sino? Pangalanan mo. Sabi niya Ba't di mo pinapangalanan? Sumasakay naman kasi kayo sa issue, nakikisakay lang kayo sa issue. Diba? Pangalanan mo sino yung kurakot ikulong. Hindi nakikisakay lang kayo para ipakita sa mga followers nyo na ito nakikisa kami sa corruption din, na masabi lang na may ginagawa kayo. Ganyan ang galaw ng Pinklawan Presidente na siya, and that ends there. Hindi natin alam kung sa 2028 o another 20 years na naman of a BBM, of a Marcos, No.
hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Oh, ito, lilinawin ko baka sabihin naman ni Claire, walang ginagawa? Ano si Sara? Papasyal-pasyal? Naman Pag sinabi walang ginagawa, hindi naman sa walang katrabaho. Tulad ng sinasabi ko, walang ginagawa sa isyung ito. Wala nangyayari. Anong ginagawa? ICI? Yun na nga lang ICI Sige, sa'yo nang galing yan. Eto nga, hindi maisa publiko Yan ang tsorya ko sa sabi ni Sara. Hinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang Pangulo. Follow-up question sa sinabi rin ni President Marcos. He said na politika lang nga ito and sabi niya, gusto nila akong Yan ang sinasabi ko. 'Di ba? Sino ba sa ating lahat ang nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon? Walang nagsasabi na oust Marcos. Ang merong mga grupo na nagsasabi resign. Yun lang ang the most na sinasabi ng mga tao. Paraan lang nila yan. Nakuwari, pinapababa sila sa pwesto. Si Sara, mga Duterte, di naman nagsasabi na baba ka dyan. Yung ibang grupo siguro na Duterte, Marcos resign. Pero si Sara, yung grupo ni Sara, walang sinasabi Marcos resign. Lalo mga Pinklawan, ayaw na Marcos resign kasi si Sara upo. Kaya gunig-gunig lang nila yun ang sinasabi may Marcos resign. Ilang grupo lang yun. Kukunti lang yun. At nagtataka ako sa administrasyon, bakit nila sinasabi na destabilisasyon ang pagpapahayag ng mga tao sa galit nila? Kasi hindi yun destabilisasyon. Yun ay freedom of speech and expression. Okay. So kahit man mag-rally ang mga tao araw-araw sa EDSA, hindi destabilisasyon yan. Freedom of speech and expression yan. Pagpapahayag yan ng galit mo, paghahanap yan ng accountability, ng transparency sa administrasyon, sa gobyerno. So hindi yan pagpapatalsik sa Pangulo. Kaya lagi ako, kahapon din, yan din yung tanong ko. Kanino ba nanggagaling yung destabilisasyon na salita? Sa administrasyon. Kasi, duda ko, natatakot sila sa posibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Noong kampanya pa lang, madami na akong kwento ng yung panggigipit nila sa campaign team ko. So alam ko na noon, at yung mga pinagsasabi ni Lisa Marcos noon pa. So alam ko na insecure. Alam na natin na insecure. Siguro takot. Kaya nila nasasabi may destabilisasyon. Kasi takot sila. O yun, ito po ganito lang po muna tayo. Ito papaliwanag ko Nagsalita si Sarang ganito. Lahat ng mga leader, senador nag-i-speech. Mula ba naupo si Junior, nakita nyo ba nagsalita ng ganito mahaba na tungkol sa mga problema sa bansa? Di ba? Ang laging lusot trabaho lang. Oo, naniniwala kami trabaho lang, sir. Pero hinahanap namin yung katangian. Ano ba yung isa sa katangian ng Pangulo? Yung pag may isyong ganito, na alam natin na sasadlak na ang taong bayan, baha, flood control. Ang hinahanap namin yung leader Di ba pag yung mga bata pala, mga magulang, pag mga pasaway, sino yung unang hinahanap? Uy, asan ang magulang mo? Di ba hinahanap sa magulang? Pwede bang sabihin sa mga bata, walang kinalaman magulang dyan? Di ba? Lagi nandun yung puntong laging leader lagi hanapin. O sino boss mo? Sino hepe mo? Di ba ganun lagi? Parang lumalabas may hangganan kayo Di ba? Ito lang po, andito lang po tayo ngayon. Paalam po sa inyong lahat.